Nandyan lang yan everyday. Mm-mm. Hindi ako alis dito kasi okay naman ako. Kinabukasan, nagising sila, wala na yung cheese. Hindi nila matanggap na, hindi natin deserve to. Bakit nung wala yung cheese? May umalis ng cheese natin. Who moved my cheese? So parang nagbe-blame pa sila ng ibang tao. O diba, ganyan tayo? Instead na maghanap ng something new, maghanap ng something better kung anong meron tayo, ang ginawa nila, stay sila doon, pero Nag-away sila. they keep on complaining. Ito. Kaya mo to ng isang Ako nga upuan. mga 3 months ko siya Kasi natutulog. Hello mga ka-Qs! So, ngayon, nakatapos kami ng isang libro. Ano naman ang ating takeaway? Yung makaka-relate ang ating mga ka-Qs. Ikaw muna. Ikaw muna! Parang tagal na, parang nakalimutan ko na Who siya. moved my cheese? Siguro nabasa niyo na rin ito. Ito kasing Who Moved My Cheese, tungkol siya sa dalawang... Ano ba to? First, ipapakilala muna namin sa inyo kung sino sila para medyo makaano naman kayo. Si Sniff. Kasi remote na niya. Kasi matagal na niya nabasa. Sobrang tagal ko na Ako, kasi kakatapos nabasa. ko lang magbasa. Yung natatandaan mo na lang. Ano yung pinaka natatandaan mo na take mo na lesson from that? Eto, from that, yeah. story? Ang pinaka nagmarka kasi talaga sa akin huwag tayong matakot lumabas sa ating comfort zone. Like for example, nandito, nagsisearch tayo ng something, tas nakakita na tayo ng napakaraming cheese, napakaraming opportunity. Doon ka na umangat, in real life, doon ka na na-promote, nakakuha ng mataas na sahod, tas parang komportable ka na doon. Okay na ako dito, hindi na ako maghahanap ng iba. So parang dumating yung time na nauubos na yung cheese ko. Huwag tayong matatakot lumabas ng ating comfort zone. Kasi meron tayong innate abilities. Yeah. Meron na tayong innate abilities na why not gamitin natin siya? Kasi guided naman tayo eh. Parang hindi naman tayo papahamak ng Diyos eh. Basta huwag ka lang matatakot. Try ka lang ng try. Better opportunities are out there. Parang gano'n. Yun yung pinaka-natandaan ko. Ako naman, basically, pwede, halimbawa, i-relate ko siya sa OFW. Tapos parang, ito kasi about change. Fear sa change. Kasi maraming ganun na OFW, di ba? Na parang, ayoko nang umalis dito sa Qatar kasi baka hindi naman maganda ang pupuntahan ko sa ganitong lugar. Or ayoko nang bumalik sa Pilipinas kasi baka naman, alam mo yun, mas mag-suffer ako. So, magtitiis na lang ako dito sa Qatar. Yeah. Ganon. So, sabi nga nila, ang change ay inevitable. So, kailangan mag-adapt ka. Yun yung na-ano ko na-take ko dyan. Kailangan, mabilis ka mag-adapt. Kasi kung hindi mo hahayaan na mag-change ka, ang paligid mo nagbabago. 'Di ba? Tapos ikaw, hindi magbabago, maiiwan ka. Tapos ngayon ko na-realize, ang ganda ng lesson, lalo na sa mga kagaya nating OFW na, yun nga, natatakot sa change. Tapos parang feeling natin, halimbawa, kagaya natin, parang ako 10 years na sa Qatar, parang feeling ko matanda na ako, para sa bagong opportunity, wala na mangyayari sa buhay ko, parang takot na ako, kailangan ko nang di ba, kailangan ko na lang mag-stick dito, kasi hindi ako aalis dito, kasi it's comfortable na ako dito eh. Okay na ako dito. Yes, okay na ako dito. But then, may darating yung time na kailangan nating umalis kasi wala naman tayo sa Pilipinas. Kailangan nating umalis talaga. Darating yung time na yun. So, tinuturo din dito na dapat ready ka. So, pwede kang habang nandito ka, make the most out of it. Applicable din siya sa different generations din. Oh. Kasi, kunyari, experience ko din dun sa nakaraan kong workplace. Okay, teachers kami. Tapos, may medyo seniors na. Yeah. Tapos kaming mga bago. So, parang dun sa ibang seniors, isip nila, ay napagdaanan na namin yan before. Parang hindi na nila pag-aaralan. Hindi na Kung sila ano yung mag-grow. trend. Yeah, okay na ako dito. Hindi na ako magtitake ng ganitong training or something. Okay na ako, napagdaanan ko na yan before. Yeah. Pero, kumbaga, as time passes by, nagbabago na rin. Nagbabago na rin yung approaches, yung mga strategies, yung para ganun. Dapat willing tayo na mag-improve pa rin. Regardless kung ilang taon ka na or something. Correct. So, parang gano'n. Kapag medyo nauurat na kayo sa work nyo, yan, try to read this. Mura lang to. Nakalimutan ko na kung magkano. Sa Jarir. Sa Jarir, yeah. About the people who remain in your company. Well, instead of complaining about the changes yun that pala were gusto ko lang happening. i-share. Meron kasi akong yung sa work ko before, dinatnan, dito sa Qatar, dinatnan ko na siya. And then, for 14 years,
nandun pa rin siya sa company na yun, same position. Same salary ng mga bago. 14 years. Tapos tanda rin sinabi ni Mama Lu. Yeah. Kailangan, yun nga ba yun? Mama Lu! Hello, Mama Lu. Yun talaga yung natandaan ko kay Ma'am. Ako din. Na tinatak ko din Tumatak sa yun sa isip akin. ko. Every 2 years. Every 2 sinabi ni years, kailangan may something new na nangyari sa buhay mo. Improvement. Either increase, Yeah. ma-promote, dapat may something significant na mangyayari Na sa mangyayari career sa mo. buhay. So, ayun. Thank you, Ma'am Maldu. Yes. As in, lagi ko po yan ginagamit. Hindi lang to applicable sa sa trabaho. Money. Or pag-resign. Yeah, hindi lang doon So, money or possession, health or spiritual peace of mind. Applicable siya sa lahat. Yun yung kumbaga ay kinumpare sa cheese. Kayo ba guys, sa palagay nyo, sinong makakapagpagalaw ng inyong cheese? Or sino na ang gumalaw ng inyong cheese? Yeah.